Hello Captain fans! Magbuni ha dahil si Sir Alden ang nanalo sa puso ni Phenomenal Box Office Queen. Paano ko ito nalaman mga kasembreros? Ito patunay na patunay. Nag-post ang isang Kathniel fan dito. Tapos ay na-confirm ko rin sa kanilang mga Instagram accounts mga kasembreros. Nalulungkot ako parang naawa ako mga kasembreros para sa Kathniel fan ito. Parang ang point of parang pinupunto niya dito ay parang ito na yata yung rason na itigil na niya yung pagiging isang Kathniel fan, kasi na-discover niya na never nang pina-follow ni Ma'am Catherine mga kasembreros si Sir DJ, no? Si Supremo mga kasembreros sa kanyang Instagram account. Although si Sir DJ o si Sir Daniel mga kasembreros ay pina-follow pa rin si Ma'am Catherine, pero nagulat talaga ako dito. Sige nga, diretsuhin ko na kayo. Si Sir Alden lang ang pina-follow ni Ma'am Catherine, hindi si Mayor Mark Alcala at hindi rin si Sir DJ or si Supremo. So yan po yung bottom line na gusto ko pong sabihin. So naawa ko dito sa isang kasi post lang po niya, sinearch niya yung pangalan ni Catherine dun sa kay Supremo. Nandun, pero nung sinearch ni Catherine, nung sinearch niya kaya Catherine mga kasembreros si Supremo ay wala na. So hindi na siya nagpa-follow mga kasembreros. So malaking bagay kasi yung following sa Instagram account mga kasembreros na mga celebrities. So ito po and si Sir Alden talagang sinearch ko talaga mga kasembreros ang sarili ko sa sinearch ko mismo yung sa Instagram account ni Ma'am Catherine at saka ni Sir medyo kinilig ako doon habang nag-search ako na nakita ko yung pangalan ni Sir Alden na lumabas doon sa following or pina-follow, isa sa mga listahan ng pina-follow ni Ma'am Catherine mga kasembreros. Medyo naawa ako dito sa fan ng Kathniel kasi nga parang gusto niya itigil yung kanyang pagiging fan mga kasembreros, which is pumapatamang desisyon naman kasi para saan, paano kung wala namang patutunguhan yung kanyang pag-follow or paano yung kanilang pagiging dilulu mga kasembreros as a fan ng Kathniel, kasi nga talagang nag-decide si Ma'am Catherine, and pag bumalik pa siya, siya lang din naman yung masasaktan pa ulit mga kasembreros. And sinearch ko na of course si Mayor Mark Alcala, and no results found talagang sinearch ko siya mga kasembreros para makasigurado ako. So magbunyi kasi Team Panatag, si Sir Alden ang nanalo sa puso ni Ma'am Catherine. So dito kasi nalaman na kahit may tampuhan ng Kathleen, kahit na may nagsabi na parang nagtampuhan ng Kathleen ngayon, never nilang kakalimutan ng bawat isa kasi sobrang bait ba naman ni Sir Alden. Tapos good vibes silang dalawa, nag-jive yung kanilang sina Ma'am Ruby Rodriguez, talagang witness doon sa sweetness ng Kathleen mga kasembreros. Yan talaga sila nakasama ng Kathleen mga kasembreros, si Ma'am Ruby Rodriguez na sikat na host ng kasembreros na ngayon ay nasa Amerika na. Ito talaga sila yung mga nakasama at legit na kumapa-intimate na nakasama ng Kathleen mga kasembreros. So knowing Ma'am Ruby na nakasama din ni Sir Alden sa Itbulaga ng mahabang panahon. So Team Panatag po tayo. So wala na, uwian na kasi si Mayor Alden si Congressman Governor Alden talaga ang nanalo dito sa labanang ito. So talagang kiniklaim na natin yan. So malaking bagay kasi yung following, kaya chinek ko talaga ng sarili ko kasi ayoko maniwala na parang hindi ko chinek ng sarili ko mismo mga kasembreros. So kung kaya Team Panatag tayo talagang busy lang ang Kathleen mga kasembreros. So magsasama rin sina attorney at saka si client soon mga kasembreros. And then ito, ang video, so update tayo mga kasembreros sisimutin ko na lang ito. Ang video, ayan, nag-post, actually parang, nung pa ito, hindi, sige, unahin ko na itong isa. Sige, so ito na lang, yung sa video mga kasembreros, parang nag-post sila ng, parang yung kanilang caption na medyo mahaba mga kasembreros, kasi nga si Sir Alden, ang kanilang brand ambassador mga kasembreros. Grabe na, inisip ko magkano kaya yung kontrata ni Alden mga kasembreros sa video, kasi video yan
we find ways talaga. Sabi ng BDO dito, BDO finds ways to make banking easy digitally in the branch. Talk to a branch representative and try BDO Connect. Skip the line with a universal teller machine or UTM to deposit checks, update your passbook, and more. Now all your banking needs can be done in one visit. Easy, simple, and secure. So tapos yung kay Sir Alden, mga kasambres, na picture sa baba. BDO is regulated by the BPS. Deposits are insured by PDIC up to 1 million per depositor. Please visit the About section of the BDO Unibank Facebook page for more details. So yun kanyang caption, mga kasambres. And then ito, si Sir Alden, no, parang karugtong pa ito ng kanyang Instagram story kanina na nagbabike nga siya, mga kasambreros, no. Tapos may isa rin siyang videographer. Hindi, akala ko si Christopher Martin. So hindi pa lang. So si Sir Alden, no, grabe, umiinom siya tapos nagbibisikleta. Parang wala na siyang panahong tumigil para uminom ng tubig, mga kasambreros. So ang kulit lang. So si Sir Christopher Martin yata yung kasama niya, mga kasambreros. And si Sir Christopher Martin talaga yung isa sa mga naging tulay, no, na maging athletic ito si Sir Alden, mga kasambreros, or maging active sa physical lifestyle, mga kasambreros, kasi parang mas nauna si Christopher Martin, mga kasambreros, na naging atleta or naging active sa gantong gawain or exercise, mga kasambreros. And then ito, post ko na lang tong yung pinost ng isang Alden admin, no? Sabi dito sa archives niya. Sobrang ganda nito kasi yung caption niya talaga parang inano niya yung sinabi ni Sir Alden na sabi niya, I'm in my legacy building stage and the question every day that pops in my head is, how do you want to be remembered by the people around you? Alden Richards. Tapos yung picture niya kasama ang kanyang girlfriend na Kulnago, mga kasambreros. So ang kulit lang. And then ito, next item natin. So ang kulit parang ni-recall lang ni-repost lang ng isang admin, mga kasambreros. During Hello Love Goodbye days ito ni Ma'am Catherine at saka ni Sir Alden, mga kasambreros, no? Yung strangers na sina Joy and Ethan. Parang nasa Cambodia yata sila nito, mga kasambreros, for their promo doon. Grabe, no? Parang hinugot lang sila kung saang dako, mga kasambreros, tapos pinagtagpo ng destiny. So pinagtagpo ng Panginoon, mga kasambreros, para maging tandem, mga kasambreros, and yet talagang gumawa sila ng kasaysayan. Hello Love Goodbye, 880 million. Tapos naungusan ng 4 na taon silang namayagpag. Tapos binawi ng Rewind ni na Ma'am Marian Rivera at saka ni Sir Dingdong Dantes. Tapos binawi rin nila 1 taon lang ang tinagal ng Rewind, mga kasambreros. Tapos binawi rin ng Kathleen at binalikan sila ng 1.6 billion, tumataginting na 1.6 billion, mga kasambreros. Grabe, no? Talagang walang papantay sa tandem ng Kathleen, mga kasambreros, kasi nga very precious ang kanilang tandem, mga kasambreros. So right, actually that is it sa ating Kathleen items. Sinimot ko lang talaga, mga kasambreros. Sana po ipakin po natin ang Word of God. Today is August 17, 2025. Blessed Sunday po sa bawat isa. Isang maulang Sunday po. Umulan-ulan po dito sa amin na sobrang lakas po. Keep safe, everyone. At para po sa ating Word of God, is sobrang ganda po nito, mga kasambreros. Sana po ipakinggan natin na very amazing po ito. Ang title, Kahit Uwak. 1 Kings 17:4, and it will be that you shall drink from the brook. God the Father speaking to Prophet Elijah, and I, God, have commanded the ravens to feed you there. Grabe, mga kasambreros. So kung mabasahin natin yung teksto na ito, ay si God or si Yahweh ay nag-utos sa isang uwak, no, or sa mga uwak, mga kasambreros, na sila'y magdadala ng pagkain. Kaya Prophet Elijah, kasi nagkaroon ng tagtuyot, no, ng taggutom, mga kasambreros, sa kanilang lugar, mga kasambreros. So grabe, no, dito parang para may isipin mo na sci-fi movie ba ito, na parang yung uwak uutusan mo na na magpakain at magdala ng pagkain doon sa tao mo na si Prophet Elijah. So
dito pala nakita mo talaga yung amazingness mga kasombrero. And ang verse na ito ay nagre-remind sa atin ng provision ba ng Panginoon, na kahit na sino, kahit na anong instance, kahit na anong circumstance natin, kapag tayo po ay anak ng Panginoon, kapag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, hindi man tayo si Prophet Elijah, ay magpo-provide at magpo-provide sa atin ng Panginoon mga kasambreros. Kapag tayo ay naglilingkod at masipag mga kasambreros sa kanyang kaharian at maging sa ating buhay in reality. Kasi, di ba, naisip niyo mga kasambreros, parang sa pelikula na siya nangyayari na isang ibon ay utusan mo na magdadala ng pagkain. Parang hindi ka panipaniwala, pero maniniwala tayo mga kasambreros. Ito yung sasabi ko na yung Biblia ay punong-puno po ng mga miraculous deeds and wonderful acts ng Panginoon mga kasambreros. And maliban sa time ni Moises na nahati ang Red Sea, na parati nating narinig kumapasikat na sikat, na yung pagbuhay ni Jesus Christ kay Lazarus, no, kahit na si Jesus Christ mismo ay nabuhay mula sa mundo ng mga patay. So, itong instance ito mga kasambreros, medyo bihira nating nababasa, but let's further discuss, no? Ang verse na ito ay nag-illustrate ng divine provision, okay? Yung pagpo-provide ng Panginoon sa atin, and care that God shows towards His faithful followers such as Elijah. So kagaya na mention natin na kapag tayo po ay faithful at naglilingkod sa Panginoon mga kasambreros, ang Diyos po natin ay nagpo-provide. Kumbaga pa, when there's a vision, there is a provision. So kung meron tayong vision na nilagay ang Panginoon sa atin, tapos nagtatrabaho tayo, ginagawa natin iyon mga kasambreros, ang Diyos po natin ang magpo-provide sa atin. Grabe, no? God intervenes in a miraculous way by using unconventional means to provide food for Elijah in the midst of a severe drought, tagtuyot, where our resources are scarce. So talagang pagtagtuyot mga kasambreros, lalong-lalong dito sa probinsya, yung mga pananim na natutuyo. Pero sa awa ng Panginoon ay tayo po ay kumapaprovidean ng Panginoon ng ulan mga kasambreros, no, na nagdidilig sa halaman. So God displays His unlimited power and creativity by sending ravens, which are not typically known as providers for sustenance, to meet the needs of His servants. So according sa research po, ang mga ravens, no, or yung mga uwak mga kasambreros. Ang ravens, by the way, ay klase ng crow or yung uwak mga kasambreros. So, isa sila sa pinakamatalinong nilalang or mga animals mga kasambreros. So, ka-level nila ang dolphins and ang chimpanzees mga kasambreros. So, grabe, no? So, hindi nakapagtataka na yung science ay sinasabi nila mismo, no? Sila din ay nag-agree na matatalinong mga hayop ang ravens mga kasambreros. But, yung Biblia naman ay nagko-confirm na sila po ay nilagyan sila ng dunong ng Panginoon mga kasambreros, kasi nga sila man ay ginamit ng Panginoon upang mag-provide. And may isang instance pa sa Biblia na yun nga, yung time ni Noah, na inutusan niya yung raven mga kasambreros na umalis or parang lumabas sa arko, tapos titingnan kung, kasi pag hindi na sila bumalik, ibig sabihin ay may lupa na silang madadapuan. So, merong to yung area na, kasi nga may great flood dati mga kasambreros. Ko lang yung kwento, no, kay Noah, kung kaya siya merong Noah's Ark mga kasambreros. So, ganun po siya. Have you ever felt like you were in a barren season, facing challenges or scarcity in your life? This verse serves as a reminder that God is aware of our circumstances and has the ability to turn impossible situations into opportunities for His provision to shine. So, ito yung sasabi natin na ang Diyos po natin ay agenda niya yung paggawa ng mga imposibleng bagay na maging posible, so that many people will believe, no? Marahil sa atin ay sa kabilang screen na nakikinig, parang unusual na marinig na, yung isang raven, yung isang uwak, lumipad, tapos may daladalang tinapay, may daladalang, di ba? Parang very unusual talaga siya mga kasambreros. Pero that's how amazing, how powerful and miraculous our God is mga kasambreros. So napakatindi. And talagang ito po yung sasabi natin na kahit sa anong situation natin, let's follow, let's serve God, let's love God mga kasambreros without conditions, kasi alam ng Diyos kung kailan tayo ipaprovide mga kasambreros sa kanyang tamang panahon. Take comfort in the truth that God is attentive to your needs
and has the power to bring forth blessings even in the midst of drought and difficulty. So kahit na nahihirapan tayo, serve, no? Kahit na nahihirapan tayo, pray. Pag nahihirapan tayo, manalangin. Kapag nahihirapan tayo, magbasa ng Biblia. Kapag nahihirapan tayo, let's worship and let's serve God and love God more and more, mga kasambreros. Kasi yun nga, tulad nito, no? Kasi nagkaroon ng tagtuyot, mga kasambreros, sa Israel, no? Ay si Prophet Elijah ay in-instructionan, no? Tsaka sinabihan ng Panginoon na punta ka sa brook or sa river ng Kerith, mga kasambreros, o Cherith, kasi doon kita papakainin. So grabe ang kwentong ito, nakaka-amaze talaga. So doon kita papakainin, magpapadala ako ng mga ravens so that you will be fed. Grabe, no? Nakaka-amaze talaga, mga kasambres, na speechless po ko. And the narrative of Elijah prophet during a time of drought and a famine in Israel. So nagsa-stand out din ito na act ng Panginoon na nag-provide siya maliban dun sa 5,000 na pinakain ni Jesus Christ, sa 4,000 na pinakain niya na ilang pirasong isda at saka tinapay lamang yun, di ba? Grabe, mga kasama, from the Old Testament to New Testament, talaga nakita mo yung provision ng Panginoon na hindi nagbabago, because our God is unchanging. Magbago man ang lahat ng takbo ng tao, yung society natin, magbabago man ito, yung technology, yung uri ng pamumuhay ng tao ay magbabago man, pero hindi ang Diyos natin, mga kasambres. Moreover, that directive that I have directed the ravens to supply you with food there underscores the miraculous nature of God's intervention. By using ravens, traditionally considered unclean animals, to provide for Elijah, God demonstrates His ability to work through unconventional means to meet His servants' needs. So kasi nakakatakot talaga ang raven or ang crow, mga kasambreros. Kasi nga, di ba, sa mga horror movies, ginagamit talaga ito bilang panakot, no? Kasi nga, kumakain ng may dugo, ng mga karne, mga kasambreros. So tapos kulay itim pa yung kulay nila, tapos yung mata nila parang talagang sila, no? Carnivore sila, mga kasambreros. Kung kaya marami, minsan na omnivore sila, mga kasambreros, kasi dito sa amin may mga uwak din na kumakain ng mga prutas, kumakain ng mga prutas, mga kasambreros in general. So omnivore sila, mga, pero yung itsura pala nila talagang masabi mong nakakatakot, mga kasambreros, lalong-lalo na kapag ikaw ay nakatagpo sa dito sa isang gabi, tapos ikaw lang mag-isa, tapos may mga uwak kang maririnig. So talagang matatakot ka talaga, mga kasambreros. Pero dito ay pinakita ng Diyos na sa kanya, mga kasambreros, walang imposible. He can use yung mga kunwari yung mga bad people na i-bless ka at i-provide ka, mga kasambreros. May mga nangyaring ganun, ha? Yung mata, akala mo, mabait pala to. Akala ko ang sama ng ugali nito, pero mabait din pala. So may awa din pala sila, mga kasambreros. And that's one reason or one way of God na saying na I can use any person or anything, mga kasambreros, anyone, para ipakita ang kanyang amazing na gawa, mga kasambreros, and amazing power. Sabi dito, in conclusion, 1 Kings 17 verse 4 ay nag-illuminate ito ng God's unwavering care and provision for His people, urging us to place our trust in His miraculous provision. By internalizing the message of this verse, we cultivate a deeper faith in God's ability to meet our needs even in the most challenging circumstances. So ito talaga, mga kasambreros, napakaganda, kasi reminder ito sa atin na walang pinipiling panahon, walang pinipiling circumstance, walang pinipiling setup. Kasi kung imaginein mo ang setup ni Elijah, talagang halos lahat ay tuyo, no? Nagiging disyerto or naging, kung sa atin dito, El Nino. So yun po yung season at that time sa Israel, mga kasambreros. Pero God really provided. Parang ito yung naging way din ng Panginoon, opportunity at chance ni Elijah, mga kasambreros, parang witness ang kadikilaan at ang wonderful act na naman ng Panginoon. Kung kaya ito yung sinasabi natin na kapag may problema, expect na ang Diyos natin ay kikilos at saka magbibigay siya ng chance para mag-shine ang kanyang ability, yung kanyang power, yung kanyang provision, mga kasambreros, sa ating buhay. Kapag tayo may problema sa finances, sa ating relationships, sa ating social stability, yung ating isipan, parang so basta serve and follow and love God, mga kasambreros. The more we face circumstances and difficulties, the more that we kneel down to God, mga kasambreros, bow down to God, mga kasambreros, and pray to Him every single day, every single night, mga kasambreros. So kung kaya
pray unceasingly. Wala talagang dapat tigil mga kasambreros ang ating panalangin kasi trusting in God's provision in times of scarcity requires faith and surrender. We must believe that He is in control and will provide for us according to His perfect plan. Ayun. So we can experience the peace that comes from relying on God's faithfulness and trusting that He will always take care of us by letting go of our worry and anxiety. Actually, marami pang verse sa Bible talking about or ginagawang example yung raven mga customers, pero ito yung isang text na pinag-aralan natin mga grabe no, ang ganda ng storyang ito mga customers. Sana po ay basahin nyo kung free time po ninyo at saka wala kayong magawa, basahin nyo po yung 1 Kings 17. So sa Biblia, sa Old Testament po ito. So napakaganda pong kwento mga kasambreros at kapupulutan po natin ng aral talaga as we just discussed today. Alright, so po sa ating Word of God ha, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa that God will provide even in our bad circumstances. In Jesus' name I pray, Amen and Amen. See you sa next segment mga sunasan pa. Alam po, I love you.